pati yung joke, magsasampa kayo ng demanda? Halatang natataranta na sila. At alam mo, pagka ganyan, di ba yung mga buang, pag wala nang masabi, kung ano-ano na lang ang sinasabi, madaling sabihin yung diversionary. Bakit hindi sagutin isa-isa yung mga accusations, yung mga issues na ginawa namin? Sagutin yun. Huwag lang basta sabihin mo, diversionary. Kasi pwede ko rin sabihin, diversionary yung ginawa nila na mag-file ng impeachment case against Vice President Sara. Dahil nga nauna yung issue na pumutok kung saan binaaboy nila yung budget ng 2025. Yun ang hindi nila kayang sagutin. Dahil sila sa kanila mismo nanggaling ang pag-amin na talagang may mga blanco. Paano nagkaroon ng kumpleto? May mga amount, dinagdag nila 241 billion pesos. Banat Bay. Ayun, Kong, ano po ba ang update dito sa inyong pinetition sa Supreme Court patungkol dito sa ating budget? Ano po ba ang, kasi inaantay na ho ng taong bayan, makulong itong mga animal nating mga congressman Ano po ba ang update po dyan? Ang latest po dyan ay nag-file kami ng motion para sa Ombudsman to issue preventive suspension laban po kay Martin Romualdez, Zaldico, Manix Dalipe, at saka si Stella Kimbo. Ito naman po ay may power po ang ombudsman dito in the exercise of their administrative function, no? Yung sa administrative case po ay kailangan po ng preventive suspension upang sa ganun maiwasan po yung ma-influensyahan yung mga witnesses at saka matamper yung mga ebidensya. Kung ang tanong ko dyan, di ba, ano naman na po? Matatapos na Tapos na po ang, actually, tapos na nga dapat ang 19th Congress. Bakit nyo pa ginawa po yan? Ano po ba maging epekto niyan? Kung sakasakaling magdesisyon ng ombudsman? Ang epekto niyan ay ma-issuean sila ng preventive suspension. At siyempre, pagka suspendido ka, hindi ka po pwedeng pumunta sa opisina. Ito po si Congressman Kimbo ay tumatakbo bilang mayor sa Marikina. Kung halimbawa po maglabas po ang ombudsman ng ruling, maapektuhan po kaya yung kanyang pagtakbo o kung halimbawa siya ay mananalo? Hindi naman maapektuhan yung kanyang pagtakbo dahil kung suspendido siya, hindi mas lalong makatulong nga sa kanya dahil hindi na niya kailangan pumunta ng opisina talaga. Master Judea. Kong, magandang gabi po sa inyo. Master Judea po. At salamat at muli tayo nagkita, Kong. But anyway, Kong. Magandang gabi po. Okay. Kong, ito kasi ang nangyayari sa ating bansa, no? Kapag may iniimbestigahan po, halimbawa, mga kapulisan, mga mabababang posisyon sa gobyerno, inaano po nila, sinususpinde, o ito naman mga pulis nire-relieve. So, dapat po ang mangyari dito ay ma-relieve din itong mga pinangalanan nyo po doon sa petition para patas po ang laban. Pero kung halimbawa po, hindi tayo katigan ng Korte Suprema, ano po yung plan B na gagawin natin dito? Dito po, dahil ako naman, nag-file ako ng kaso doon sa ombudsman. So yung final natin doon, criminal case. Ngayon, may kasama din yun na administrative case, no? Ngayon, kung depende sa ombudsman yan, kung ano yung desisyon nila, kung mag-issue sila ng preventive suspension, kung paano yung nature ng suspension na issue nila. Okay. Barat, meron ka pang additional question? Di ba po nagbigay po ang Supreme Court ng 10 araw na sumagot po ang Kamara patungkol po dun sa inyong petition din na isa. May balita na po ba kayo dito? Ang pagkaalam ko yung nag-file sa Supreme Court ng petition,
si Congressman Ungab at saka si Attorney Vic Rodriguez. Opo. Hindi po ako napasama doon. May update po kayong alam po doon patungkol sa pagsagot po ng Kamara po? So far, wala akong balita doon dahil hindi naman ako kasama doon sa council nila, no? Opo. Pagdating naman po dito, Congressman, sa i-final na petition ni VP Sara doon sa yung petition for TRO sa kanyang nalalapit na or napipintong impeachment complaint, meron po ba kayong update or kayo po ba ay involved din dito? Hindi pa ako involved doon. Nabalitaan ko na rin lang na na nag-file nga ng petition si VP Sara sa Supreme Court. Pero bilang isang abogado po, kasi meron po kaming naririnig na itong Congress ay hindi po yata sumagot. Hindi ako sure, pero kung halimbawa ang Kongreso ay hindi sumagot doon sa Supreme Court na request na sila ay magpaliwanag, ano po ba yung susunod na hakbang? Ano po kayang mangyayari? Ang po pwedeng mangyari dyan ma-issuean sila ng default order ng Supreme Court. Default order, tapos ano po mangyayari pagkatapos nun? Ang mangyayari dyan, di ka na pwede magpresenta ng ebidensya mo. So hindi ka na magpipresenta ng ebidensya, magkakaroon na po ba yan ng oral argument between si Congressman Ungab and Attorney Vic and itong ating mga Supreme Court Justice? Pwede po yan. Pwede rin magdesisyon ng Supreme Court based on the evidence presented ng petitioner. So hindi nyo po alam, wala po kayong idea whether sumagot po ang Congress or not? Wala akong idea dahil andito lang ako sa probinsya, bay. Ano po bang tinatakbuhan nyo po ngayon, Congressman? Kayo po ba yung tumatakbo ko? Vice Governor? Governor? Hindi, Vice Governor ang tinakbuhan ko dahil nga nag-last term ako sa Kongreso. At kamusta naman po ang temperatura ng politika dyan sa inyong probinsya ng Davao del Norte? Mukhang okay lang naman dahil historically, hindi naman yung mainit yung labanan dito. Wala hong violence na nangyayari dito so far, sa awa ng Diyos. Kung nakaraan po, may po dyan, parang nag-proclamation na rally po dyan, yung alyansa, at parang ang sinasabi po nila, malakas ang suporta sa kanila dyan sa Mindanao, lalo-lalo na sa Davao. Tanong ko po sa inyo, bilang kayo ay taga dyan mismo, ito bang mga taga Davao, taga Mindanao, puro pa rin ang pagsuporta sa mga Duterte or nandun sa kabila? Kung basihan natin yung nangyaring proclamation rally nila dito sa Davao del Norte, Apo. na ginanap nung makailan lang, isang araw yata. Mukhang malakas nga siguro dahil nilangaw walang nagpunta. kahit na sinabi nila mamimigay ng tig 1,000, walang nagpuntahan. Doon pa lang makikita mo na ang simpatya nandoon pa rin sa mga Duterte. Okay. At Jay, meron kang tatanong? Kung ito tanong ko lang kasi halos lahat ng may interview ng mga congressman, yung mga young guns, lagi ho nilang sinasabi na ito po daw ay isang diversional tactic nyo lamang daw ni Attorney Vic. Ano hong masasabi nyo doon? Alam mo, siguro kailangan pa nila mag-aral pa ng mabuti. Dahil nga, para sabihin mong diversionary tactic, ibig sabihin, ayaw nilang sagutin yung mga issues na nilabas. Madaling sabihin yung diversionary. Bakit hindi sagutin isa-isa yung mga accusations, yung mga issues na ginawa namin? Sagutin yun. Huwag lang basta sabihin mo, diversionary. Kasi pwede ko rin sabihin, diversionary yung ginawa nila na mag-file ng impeachment case against Vice President Sara. Dahil nga nauna yung issue na pumutok kung saan
binaaboy nila yung budget ng 2025. Yun ang hindi nila kayang sagutin. Dahil sila sa kanila mismo nanggaling ang pag-amin na talagang may mga blanco. Paano nagkaroon ng kumpleto? May mga amount, dinagdag nila 241 billion pesos. Patungkol Thank naman you, dito sa Kong, patungkol naman dyan sa nagdaang proclamation rally ng PDP. Napakalaking issue para sa mainstream media ngayon at sa kabilang partido, yung pagbibiro or pagbabanggit ni Pangulong Duterte dyan sa yung papatay daw siya ng 15 senador or senatoriable o senador, hindi natin alam kung ano. Masyadong sineryoso yan ng kabilang kampo. Ano pong masasabi nyo doon? May mga nagsampa pa po ng demanda patungkol dyan. Nandun naman ako nung nangyari yung proclamation rally sa Club Filipino yata yun, di ba? Apo. Oo. Wala naman ako nadinig na papatay siya ng 15 katao. Ang narinig ko, papatay siya ng 15 na lamok. So sa tingin ninyo itong mga ginagawa ng kabilang kampo, kasi ultimong pagbibiro ni Pangulong Duterte pinalalaki na nila. Tapos hindi ba nakakahiya bilang isang alagad ng batas na pati yung joke magsasampa kayo ng demanda? Halatang natataranta na sila. At alam mo, pagka ganyan, di ba yung mga buang, pag wala nang masabi, kung ano-ano na lang ang sinasabi. Palagay ko nga, nabubuang na yung mga gagong yun. Kasi talagang mainit ang sagutan ngayon, ang palitan ng mga salita at kitang-kita talaga naman natin na ang PDP laban mukhang na-challenge sila, kasi pinamamadali po actually ng Makabayan Black at ng isang senador yung impeachment hearing ni VP Sara. Sa tingin niyo po ba, Congressman Alvarez, nararamdaman po kaya nila na malakas yung ating mga kandidato kaya ayaw na nilang patawirin ng 20th Congress? Alam mo, sa totoo lang, yung ginawa nilang pag-impeach kay VP Sara, parang pinahamak nila yung kandidato nila ng Senado. Kasi ngayon, ang simpatya, huwag silang iboto. Ganun ang ground. Kasi ako, nagkakampanya ako sa mga barangay. Ang usapan doon, vote straight Team Duterte. Ibig sabihin, patay na yung mga kandidato ni Marcos. Okay. Kong, maliban po dito sa mga hate campaign or negative campaigning ng alyansa, itong alkansya, lagi pong kasama dito si Pangulong Bongbong Marcos na dapat hindi naman siya nagsasama dito. Anong estratehiya kaya ito? Nakikita nyo dito? Ba't lagi siyang kasama at ginagamit niya yung hate campaigning or negative campaigning? Gusto ni Marcos matalo lahat ng kandidato na senador. Ibig sabihin nun. Yung palayon ko nga. Buti na sabi nyo ko. At least maaga pa alam na po natin. Kung may mga kaibigan din ako dyan sa tumatakbong senador, nasa kampo niya, abay, ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo. Ayun. Congressman, paano po kung ito nga, maisampa nga po talaga itong kaso nila kaila Romualdez. Di ba, nung nakaraan lang halos parang ipamukha ho sa atin na ang sinisisi nila dito ay yung technical group nila. Paano po ba yun? Maano po ba natin yun? Alam naman ho natin na mga pangkaraniwang empleyado lamang ho yun ng government. Doon ako naaawa sa kanila. Ngayon, para sa akin lang naman bilang isang abogado, ganito, the best defense is always the truth. Just tell the truth. Kung ilaglag kayo, hilahin nyo rin sila sa impyerno. Tama. Correct.
Ayun, Kung Alvarez, hihingan na po namin kayo ng final na message para sa mga kababayan natin at sa mga taga Davao del Norte na inyo pong tinatakbuhan ng posisyong Vice Governor. Sa ating mga kababayan, no, at sa buong Pilipinas at kahit dito sa probinsya sa Davao del Norte. Simple lang ito. Kung lahat tayo matatakot, abay, wala na pong mangyayari sa bayan natin, sa probinsya natin, wala na pong mangyayari. Kung sa panahon na ito, alam ko, standing up is the most inconvenient position. Pero pag hindi natin gawin yan, hindi tayo tumayo ngayon, aba yung ating kinabukasan, madilim pa sa gitna ng gabi. Maraming salamat po, Attorney Congressman Pantaleon Alvarez na tumatakbo bilang Vice Gobernador dyan sa Davao del Norte.